Guys, for today's video, magre-review tayo ng credit card. And this time, ang i-review natin ay ang HSBC credit cards. So bakit? Kasi meron ako nito. Meron akong HSBC card and I'd like to share my personal experience with HSBC credit card. And marirecommend ko ba siya? Ano-ano yung mga bagay na kailangan mong malaman before getting an HSBC credit card. So, samahan niyo ako. Pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're newer to my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and other good financial practice na meron akong experience at ginawan ko na to ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so nasabi ko pag-usapan natin ay ang HSBC credit card. So sa akin, medyo matagal na rin tong credit card ko with HSBC. If I remember it correctly, around 2010 ko pa siya nakuha nung nasa corporate setup pa ako. Nung nag-start ako with HSBC credit card, actually nag-apply ako online. And then, through email lang naman, submission ng requirements, ayan. And then, until na-approve ako. Kapag employed ka, mas madali kang na-approve ng credit card. So, nagsimula ako with HSBC, yung classic card pa, yung kulay silver and red. But eventually, dinagdagan ni HSBC yung credit card ko. So, naging dalawa yung credit card ko. Isang classic and then isang, gold. Ayan, kita nyo ba? 2 to 3 years na dalawa yung card ko with HSBC. And dalawa yung credit limit. Isang pang classic and then isang pang gold. Sa classic, medyo mura pa yung annual fee. While sa gold, medyo mahal yung annual fee. So parang 1.5 data yung annual fee ng classic and then sa gold 2.5. So 'di ba, parang nag-a-access lang ako ng pera. Ang ginawa ko is tumawag ako para ma-consolidate. So kinonsolidate nila yung dalawang credit card and then natira nga tong Gold Mastercard ni HSBC. Ano bang features ng etong HSBC card na to? Well, ang sasabi ko is wala masyado. Sa normal credit card, like what you get from East West, Security Bank, yan, mga Citibank, mga normal credit card. When I say normal credit card, walang kakaiba katulad ni BPI or katulad ni PNB, yung Zillow, na may special features yung mga card. Ito, wala. Though meron din silang available na credit card na ino-offer na no annual fee for life or NAFL. So, yung HSBC Premier credit card nila, yun yung nag-offer ng no annual fee for life. But with the rest, yun, meron kang babayaran na annual fee. And mataas na yung annual fee ngayon, nasa 2,500 na yung minimum na annual fee. Medyo mabigat ngayon sa bulsa. Okay, so sabi ko nga dito, wala masyadong features ang mga credit card ng HSBC. Siguro, ang masasabi kong best feature na lang nito or kung kailan ko siya ginagamit is kapag installment. Kadalasan naman, merong mga promotion si HSBC, especially sa mga gadgets. Yeah. So medyo techie akong tao, kaya medyo nagagamit ko yung HSBC card ko. Kasi yung installment feature ni HSBC ay umaabot ng up to 36 months. So kung mapupunta ka sa mga stores na same ang price ng cash at ang card, then doon magandang gamitin ang HSBC credit card. Kasi kung meron silang promotion na up to 36 months, ma-avail mo yung 36 months without additional charges. Yun lang siguro ang ma-highlight kong best feature ng HSBC credit card. Well, para sa akin, siguro sa mga HSBC credit card owner dyan, comment nyo sa baba kung ano pa yung best feature na tumatak sa inyo. We're not going into details yung specific ng each card kasi medyo mababaw lang yung mga other features na like yung miles, conversion ng miles to points, percentage ng cashback, hindi talaga ganun kalakihan ng impact. Siguro couple of items na lang na gusto kong sabihin sa inyo before kayong mag-apply if in case na gusto nyo mag-apply ng HSBC credit card. Unang-una sa lahat, medyo strict sila. Hindi sila ganun ka-lenient katulad ni BPI. When I say strict sila, so talagang strict sila sa due date. Ayan, wala masyadong palugid. Hindi katulad ni BPI. Mataas ang calculation ng minimum amount due. Kasi sa minimum amount due, kasama rin dyan yung installment mo. So, medyo mataas. Number 3, pagbibigay sa'yo ng credit increase is medyo once in a blue moon lang. Well, for me, once in a blue moon, hindi ko alam kung bakit, pero
with my East-West credit card, yearly akong ini-increasean. So, I don't know. Siguro, maybe mataas ang credit rating ko or credit score ko, pero hindi ko naman na-utilize masyado yung HSBC credit card ko. So, that's a possible reason. Yun nga, based on my experience, once in a blue moon lang ako nakakatanggap ng credit line increase with HSBC. Medyo strict din sila sa requirements. So, di ba, kunyari, meron ka na-approve ka na ng credit card. So, once in a while, manghihingi pa yan ng additional requirements. Which is, parang ang tagal ko na sa sa BPI, sa East-West, pero hindi naman nila ako hininga ng additional requirements. Nakatanggap ako ng email before, sabi sa akin, we will be closing your card if you fail to provide your latest ITR. 'Di ba? Parang paano kung na-miss ko yung email na yon? Bigla na lang isasarado yung card ko nang hindi ako aware. For example, na-late ka, magpapawave ka ng charges, medyo tagilid yan. Well, siguro kung madalas mo ang ginagamit yung card, baka malaki yung chances mo. In terms of requesting for annual fee waiver, medyo tagilid lang din. Or sabi ko nga, baka nga kasi hindi ko masyadong ginagamit yung HSBC credit card ko, kaya ayaw nila akong pagbigyan masyado ng mga waivers na yan. Based on my experience, yun yung experience ko. Pero yun nga, sinishare ko sa inyo para lang maging aware kayo ng mga pwedeng worst na scenario. Baka katulad nyo ako na hindi kayo mabigyan ng waivers, ganyan, so on and so forth. And ito pa guys, ito pa pala, last. Makulit din sila. Parang feeling ko, naka-ano ba ako? Naka-online lending app. So ganito, ang due date ko for example, Monday. Magbabayad ako Monday. Magbabayad ako through online. So hindi naman siya real time. Pag nagbayad ka ng HSBC credit card kay Security Bank, real time yon. Tsaka pag nagbayad ka sa branch ng HSBC, yun yung mga real-time channels. When I say real-time, one day. Kapag nagbayad ka ngayon, kinabukasan, mag-a-appear na yung binayad mo. Eh, hindi naman accessible sa akin yung mga banks na yon. So, anong nangyayari is, nagbabayad ako through my GCash account. And sa GCash account, would reflect 3 banking days. Okay, so ito na nga. Magbayad ako Monday din. Eh, bakit ba? Gusto kong magbayad ng Monday. Pwede naman akong magbayad ng Monday. Kinabukasan, Diyos mio, di man lang pinalagpas ng on the 3rd day. Kinabukasan, meron na kaagad akong collection call. Parang sabi ko, ano ba? Lagi na lang ganito. Bakit hindi na lang, ilagay nyo dyan, mag-note ka dyan, yung sa agent mag-note ka dyan na tumawag after 3 days kung wala pa yung payment. Kasi, di ba, sa GCash ako madalas nagbabayad and nakita nyo ba na nalilita ako ng pagbabayad? Sakit sa ulo, parang ang kulit. Tapos sasuggest sa akin na, pwede po kayo magbayad ng maaga. Bakit ba? Bakit pa kayo nagbigay ng deadline, di ba? Nagbayad naman ako. And ang posting time naman is kung kailan ako nagbayad. Hindi pa lang nakikita dyan agad. Pero once na mag-reflect yan, parehas naman ng posting date, posting time, same day, kailan ang due date. Yun ang problema ko kay HSBC. Kung isasagad nyo siya ng due date, make sure na magbabayad kayo sa mga 1-day turnaround ng posting like Security Bank. Yan yung experience ko. My experience may vary sa inyo. So, kung may relatable kayong experience, please comment in sa baba. Kung balak nyo mag-apply ng HSBC credit card, so take note dun sa mga nasabi ko based on my experience. Ayan. So, yun lang muna for today's video, guys. Sana nakapag-share ako sa inyo all about the HSBC credit card. Guys, mas pinadali ko na ang mechanics ng ating 50 pesos GCash giveaway. Napakasimple na lang. Just make sure na nakasubscribe na kayo dito sa channel ko. I-like nyo itong video na to at i-comment nyo ang hashtag na #road to 50k subs. Pipili tayo ng winner every video na ilalabas ko. And also, yung mid-range cellphone na ipamimigay natin kapag na-reach na natin yung 50,000 subscriber milestone, kukunin natin yan sa may mga comment na #road to 50k subs. Konting subs na lang yan guys, ilang araw na lang yan, marireach na natin yan, and i-raffle na natin ang isang mid-range na smartphone. So before we end this video, mag-shoutout muna tayo. So shoutout kay @RVA Tutorial. Sabi niya, wow, informative po at ang aliwalas ng muka pag nagpapaliwanag. So at RVA Tutorial, maraming salamat po sa pag-subscribe at panonood ng video dito sa aking channel. So sana tuloy-tuloy ang pagsuporta nyo sa akin. Okay, yun lang muna for today's video guys. Maraming salamat. I hope you could like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me. Be subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!